Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ibig sabihin ng sufficiency in grounds? Kasi parang ang dami ng ang dami ng dinidesisyonan ng Justice Committee. Nung una, sufficiency in form. Pagkatapos naman, sufficiency in substance. O, ngayon na naman, mayroon na naman sufficiency in grounds. Ano ibig sabihin yan? Anong pagkaiba ng sufficiency in grounds doon sa sufficiency in form at sufficiency in substance? O, bakit mayroon pang mga ganyan? At sa totoo lang, kahit nga si Marcoleta, yung anak ni Rodante Marcoleta, yung Paulo Marcoleta, nalito na rin eh. Bakit Bakit nauna ng dinesisyonan na yung sufficiency in form, sufficiency in substance, dapat inuna muna, may grounds ba para sa impeachment ni Sara? Kumbaga, mga kabunyog, mga kababayan, nakakatawa. Bakit daw nag-decide na sa sufficiency in form, saka sufficiency in substance, dapat inuna daw grounds. Kasi dapat malaman muna, may grounds ba para sa impeachment? O yun, sinagot siya ni Congresswoman Beatrix Listro, yung chairman ng Justice Committee, binara si Marcoleta. Nagkalat si Marcoleta, kapanood nyo ba yun? Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, basahin mo kasi yung rules. Hindi ka kasi nagbabasa ng rules eh. Basahin mo yung rules, yung impeachment rules. Anong nakalagay doon? Step 1, i-determine muna kung sufficiency in form. Step 2, i-determine kung sufficient in substance. Pagkatapos, i-determine kung sufficient in grounds. Pagkatapos niyan, mag-hearing proper. Pagkatapos ng hearing proper, i-determine kung may probable cause. Pag may probable cause, i-refer sa plenary. Yan yung mga steps anya. Sabi ni Beatrix Listro, yan yung steps. Nakalagay yan sa rules ng impeachment rules ng House of Representatives. Basahin nyo. Basahin mo pala. Barado si Marcoleta. Anyway, ano ba kasi yung pagkakaiba ng sufficiency in form, sufficiency in substance, saka sufficiency in grounds? Mga kabunyog, ang sufficiency in form, ang ibig sabihin ng sufficiency in form, una, verified ba ang complaint? Verified ba ito? Pangalawa, mayroon bang nag-endorse na kongresista? Kasi yung complainant pwedeng private citizen o kaya civil society group. Pero hindi pwede yan kung walang nag-endorse na kongresista. So, mayroon ba? Pangatlo, hindi ba pasok doon sa 1-year bar rule? Kasi kung pasok yan sa 1-year bar rule, ano yan? Hindi yan pwedeng bagsak yan sa sufficiency in form. Yung mga yung mga period ng pag-file, ni-refer ba ito sa Rules Committee? Refer sa Justice Committee? Ilang araw bago iuneksyonan ng Justice Committee? Yan yun. Sufficiency in form yan. Ngayon, kung pasado sa sufficiency in form, yung substance naman. Anong ibig sabihin naman ng substance? Yung mga aligasyon ba ng mga nagawang krimen o mga grounds, yung mga aligasyon ng facts. Halimbawa, ano-ano bang mga facts, ano-ano bang nagawa ni Vice President Sara Duterte na gusto nyong ipa-impeach si Sara? Yung substance yun. So halimbawa, na sinabi doon sa mga aligasyon, yung ultimate facts na sa loob ng 125 days, ginastos yung sa loob ng 11 days, ginastos yung 125 million at yung 125 million ay hindi maayos ang pagkakaliquidate dahil ang mga reported na na tumanggap nito ay mga gawa-gawang pangalan, at saka maraming mga disallowances, yung mga ganon. Yan na yung sufficiency in substance. Ano naman yung sufficiency in grounds? Yung bang mga sinabing ginawa ni Sara, kabilang ba yan sa mga grounds sa impeachment? Kasi ang ground sa impeachment, ano lang yun bribery,
graft and corruption, treason, betrayal of public trust, other high crimes. Yang 5 na yan ang mga grounds. Kahit may nagawang mali ang vice presidente, yung ina-allege na facts na nagawa niya, yung substance, ay hindi naman impeachable offense, hindi pasok dun sa alinman doon sa grounds, hindi yan sufficient in grounds. Kaya, ang una munang dinetermine sufficient in form, pasado. Sufficiency in substance, pasado. Tapos binigyan si Sara ng 10 days para sumagot. Oh, hindi naman sumagot na ang complainant. Sabi ng complainant, okay na. So ang sunod na dinicidean sufficiency in grounds. So na-determine na sufficient in grounds. Pasado na. Ano nang sunod? Nag-schedule na ng hearing proper. At ang hearing proper ay in-schedule sa March 25. Pagkatapos sa hearing proper, magpipresent na dyan ng mga testigo at ebidensya. Kaya tinawag yan na hearing proper. Kasi yung mga nakaraang hearings, hearing na din yan. Kaya lang yung hearing proper talaga na magpipresent na ng mga ebidensya at testigo sa hearing proper na yan is starting March 25. At pagkatapos niyang March 25, tuloy-tuloy na yan. Magbe-break lang ng irang araw doon sa Holy Week. Pagkatapos magbabalik na naman April 12 yata. April 12, April 24, yon, sunod-sunod na yan. Hanggang sa i-determine kung may probable cause. Pag na-determine kung may probable cause, i-refer na sa plenary, magbubutuhan na. Doon na kailangan ang 1/3 na boto. Pag nakalusot sa plenary, dala na sa Senado. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, hindi ko maintindihan bakit ang sinasabi ng kampo ni Sara Duterte, wala daw due process kay Sara. Mga kabunyog, mga kababayan, nagre-react na ang ating mga kababayan. Ano ba yan? Ang haba-haba na ng impeachment na yan. Hindi pa nga nagtatrial sa Senado, ang dami ng dinadaan ng proseso. O, imagine nyo, sufficiency in form, sufficiency in substance. Tapos, binigyan si Sara ng 10 days para sumagot. Pagkatapos, sufficiency in grounds. Katapos, maghihiring pa, ang haba-haba. So may mga nagsasabi, ano ba yan? Bakit ganun? Ang totoo niyan, mga kabunyog, yan yung tinatawag kasing due process. Yan yung Pero ang sabi ni Sara Duterte doon sa sagot niya, ang sagot ni Sara, wala daw due process kay Sara. Sa tingin niyo nitong mga pinagdadaanan nitong proseso, sus naman, may gana ka pang mag-question ng due process, ang dami nang ang pinagdadaan ng proseso. Aabutin pa yan hanggang Mayo. Mga kabunyog, doon pa lang yan sa Kamara, hindi pa sa Senado yan. Hindi pa yan trial. Kaya sa totoo lang, ewan ko saan naman nakakuha ng argumento itong mga abogado ni Sara Duterte na wala daw due process. Dinideprive daw si Sara ng due process. Kaya yung final nilang answer ad cautelam. Ang ibig sabihin ng answer ad cautelam, sumagot sila. Pero hindi ibig sabihin na sumagot sila, hindi na nila pwedeng questionin yung jurisdiction ng Justice Committee o ng Kamara. In fact, sa tingin natin, questionin nila yan. Ano naman ang grounds nila sa pag-question ng jurisdiction? Na violate ang rights ni Sara Duterte anya, sasabihin na naman nila yan dahil hindi nabigyan ng due process. Itong prosesong itong dinadaanan natin, ang lagay niyan, wala pa rin due process yan. Sabi ni Ana Alzaga, isang tambak ng due process ang binibigay kay Sara. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, nagki-question ang mga DDS, bakit daw ganito ang nangyayari. Ganyan talaga ang due process. Ngayon, kaya lang sa totoo lang binibilisan na yan ni Congresswoman Beatrix Luistro. Nakikita nyo naman. Sa 25 may hearing na naman. Talagang at kahit sa panahon ng recess maghihiring. Bakit binibilisan? Ayaw na ni Congresswoman Beatrix Luistro na ma-delay. Pero hindi niya rin naman binabaliwala yung step by step o yung proseso. Kaya ngayon, dinadaan ito sa step by step. Sa katunayan, si Marcoleta, Paulo, nalito. Sabi ni Paulo Marcoleta, bakit kasi inuna yung sufficiency in form saka sufficiency in substance? Dapat muna inuna yung sufficiency in grounds. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, basahin mo kasi ang rules. Mag-aral ka muna ng rules. Nandun yan. Hindi mo yata binabasa ang rules. Kaya barado si Marcoleta.